sa ilong. Malamig na sa ilong. Ramdam mo na yung lamig. Alis muna kami. Kuha natin sila ng pandikoko para meron silang kape bukas. Lamig na. Lamig na. 4 na lang yung temperature ngayon. Kaya naka-sweater na kami. Yan, nagmo-moist yung bintana. Malamig na sa ilong. Malamig na sa ilong. Ramdam mo na yung lamig. Alis muna kami. Ito na yung start ng ano natin. Sweater weather. Dito green pa naman eh. May iba lang talagang puno na nangunguna lang sa paninilaw. Uy, nagpipictorial sila. Pero maganda din yung mga kabahayan dito, no? Pagka mapuno lang pa, parang ano pa, no? Simuong bala pa. Ay, mamili muna tayo dito. Maaga pa, kaya wala masyadong tao dito. Peras. Mas gusto ko ito eh. Para siyang bayabas pa, no? 149 per pound. Yung green apples nila, oh. Si Denise pa naghahanap ng ano pa, cherries. Checkan natin. Kuha kang palaya pa. Pili tayo yung hindi ganun kalambot. Kasi, ito pwede to. Bilis kasi lumambot yung ampalaya dito eh. Ay na ta. Pangpakbet. Oh, bukas. Oh, kasi bukas diba? Tara. Yung isda, yung Ay, yung sweet and sour? Ngi, yun lang. Walang kalabasan na ano pa. Hindi kasi masarap. Minsan ito, okay din. Pero yung gusto ko, yung parang palapad. Saka na lang. Walang isang klase. Sa kabila, ikot ka. Ayan o, artisano pa. Ngi. Wala pa ang mahal dito ng artisano. 429. 3 something lang to ah. Ito. O bibili na. Hindi, gagawa na lang ako ng ano pa, loaf bread. Hindi, legal yan. Ito yun, no? Gusto to ni Denise. Hindi pa, mabilis lang yan maubos to pa. I-ref na lang natin. Dito, pagka may mga gantong tinapay kayo, wag ilagay lang sa labas. Kasi madali siya masira. Dapat naka-fridge. Smokehouse traditional bacon, no? Pura. Oo. Tingnan mo lang kasi minsan puro taba. Piliin mo yung medyo malaman. Minsan nga ano lang yan eh, 2 something lang ka-sale. Niya? Ha? Bihira lang din. Ah, may sausage pa pala dun. Marami po nga dun. Oh. Eggs.
Ito, pabili na lang ako itong no name. Kasi wala na ako dun eh. Wala yung malakihan pa, no? Yan lang muna kung gusto mo dun sa wholesale para Sa wholesale kasi mas maganda dun eh. ito lang muna maliit. Papa, bili tayo nito. Lagi kami naghahanap ng ketchup. Nalilimutan lagi. Toyo. No name na toyo. Yun yung gusto ko eh. Nandun siguro pa sa kabila. Kailangan ko ng brown sugar. Ito pala. Si Denise naghahanap ng pork and beans. Sandali. Deep brown. Sarap siguro itong maple. Maple flavor. Ano nakita mo? Toyo? Wala. Dito kami nakaraan bumili. Ayan pala. Diyos ko miyo. Ayan. Ang bigas, hindi sale. Ano pa? Hindi sale ang bigas. Ingat. Pagano sabihan ako sa edit. Okay. Kita pa namin si Pax. Kasama ni Dadong sa trabaho. So yun, makagawa na ako mamaya ng... Ano pinideduct mo yung points mo? Hindi save. Malos wala. Kasi ilang araw na akong gustong gumawa ng tinapay. Ayun pala, wala na akong itlog sa ref. So, makakagawa na tayo. Maganda din tong community dito, no? Maganda dumaan dito sa mga residential lang kasi hindi traffic. Tsaka hindi busy. Ito naninilaw na. Pahiwa ko yung liempo kasi grill ko lang. Tapos, paris natin dyan sa ampalaya. Igisa tayo ng ampalaya. Ulam for today. Sarap sana gulay at isda. Baka isda mo lang. Tsura mo ay parang pampanon. Talaga lang. Joke lang. Galit ka. Ganyan kasakit magsalita yung asawa ko. At sarap-harapan. No. Ay, dandaan lang. May kutsilyo palang hawak. Nakaputi pa man din ako. May ulay na. May hampas pa. May ampas pa. Uy, baka hindi nila masakyan pa. Joke lang natin yung dalawa pa, no? Tahit mo yung mura ko. Ganyan yung lambingan namin ni Dadong. Ulayan. Napana? Mild pa nga yan eh. Lutang na. Mild pa yan. Parang ayaw niya. Ayan yung ulam niya kasi mapait. Mapait yung mood niya. Ito na yung ating ampalaya. Ito na si ampalaya. Ganyan. Hindi kasi masarap pag na-overcook yun. Ito na yung liempo ko.
pandikoko. Para may pangkape kami bukas. So, ayan yung aking dough. Tapos, ayan yung palaman natin. Yan. Slice muna natin yung dough, tapos lagay na natin doon para makarest siya. Ayan pala yung iba. Ayan. So, gagawin ko muna yung itong dough na to. Lagyan ko ng palaman, tapos bake natin mamaya. Bukas pasukan na. Yes. Tapos na yung extended na tulog nila. Nabeng. Tapos na yung extended mo na tulog. Madam. Ba? Hindi sumasagot. Sabi ko hindi ka sumasagot na may pasok ka na bukas. Ay, oh. Gawa natin sila ng pandikoko para meron silang pangkape bukas. Mas maganda dito kasi maluag yung kikilusan ko. Bali, nung nakaraan kasi, gumagawa ako ng tinapay sa table lang. So, ito, medyo mahaba yung counter. So, madaling kumilos. So, mukhang mapapadali yung paggawa ko ng tinapay dito lagi. Cheers! Sabihin nito tong, sige nga, gawa ka nga lagi ng tinapay. Papagawa tayo ng tinapay nito. Sa sunod, try ko yung gumawa ng loaf bread. Kasi yung loaf bread ngayon dito, ang mahal na. Pero mo yung binibili namin dati sa fresh ko na 3 something lang yun, yung loaf bread na yung malambot. Ngayon dun sa binili namin kanina sa No Frills, 5 na mahigit. Hala, $5 na. Nagulat talaga ako. Kaya sabi ko kay Dadong, gagawa na lang talaga ako ng loaf bread. Halimbawa, maggagawa ka ng 2 loaf, diba? Good for ilang days na yun. Yung iba nga, nilalagay lang namin nun sa fridge para lang tumagal. Kasi pagka matagal sa labas, nasisira siya. So, dapat naka-fridge yung tinapay. So, ito, pandikoko naman. Kasi minsan, diba, mamimiss mo yung tinapay sa Pinas. Kaya yung ginagawa namin, yun, pinag-aaralan ko paano gawin. Tapos, bibake ko na siya. Hindi na kami bibili sa tindahan. Kasi medyo mahal din pag sa Pinoy store to eh. May init-init pa pagkagawa mo. Kasi bagong bake. So, yan. Pakita ko na lang mamaya pagka luto na. Tapos, mamaya, meron kaming sasagutin na tanong isa sa mga kababayan natin na nagbabalak din pumunta dito. Mamaya na lang pag nandyan si Dadong. Kasi pagka ako lang, parang hindi ganun kaano yung usapan.
Iba kasi pag yung may, ano eh, meron siyang idea din niya na masabi, 'di ba? Meron siyang opinion na mai-share din, kaya antayin na lang natin siya. Kasi maraming nagbabalak talagang pumunta ngayon dito eh. So, yung sa amin naman, yung mai-share lang namin, base lang sa obserbasyon namin, experience namin dito, mga ganyan. Kaya kung pakikinggan nyo, tapos i-apply nyo, depende yan sa inyo, diba? Yun sa amin ay, kung makatulong sa inyo, di okay. Pag sa tingin yung hindi naman, nasa sa inyo yan. Antayin lang natin si Dadong. Kasi maya-maya, andyan na yan si Dadong. Tapusin ko lang tong aking pandikoko. Ayan, isi-share ko lang pala kasi diba kalipat lang namin ng bahay. So, nagpalit kami ng address. So, dito po sa Canada, once na lumipat ka ng bahay, kailangan mo din i-update yung mga address mo, like sa CRA, yung Canada Revenue Agency, kailangan mong i-update yung address mo doon. Tapos sa SGI, yung sa lisensya, yun i-update mo din yun. Sa bangko, especially sa bangko, sa health card, ayan, ano pa ba? Sa mga credit cards, yun nga, sabi ko sa bangko, sa mga credit cards, sa, ano pa ba yung pinalitan ko? Yun lang ba? Kasi, para updated yung, ano, kasi baka mamaya may mga letters silang ipapadala sa inyo, so doon nababagsak sa bagong address kung saan ka na nakatira. Ganon. Ano pa ba yung iba kong napalitan? Address ng anak mo sa school. Ganon, i-update mo din yun. Ano pa ba? May mga nilista ako dyan eh. Na kailangan i-update lahat. Mga ganon. Basta yung mga importante na mga government agencies, kailangan mo siyang i-inform about sa bagong address mo. Kasi syempre, yun nga, para hindi maligaw yung mga sulat. Kasi kung hindi mo siya update, doon pa rin babagsak doon sa dati mong address. So what if kung wala kang contact doon, baka mawala yung importanteng papeles, mga ganyan. So yun. Dapat nating tandaan na kailangan natin mag-update ng address. So hanggang ngayon po nagliligpit pa din kami ng ibang gamit. Kasi syempre, kumbaga bagong space, bagong pwesto, 'di ba, ng mga paglalagyan. Kaya parang hindi agad-agad mailagay kung saan dapat na paglagyan ng mga gamit. Tapos minsan, alam mo, naghahanapan pa kung nasan yung mga nilipat namin dito mga gamit kasi yung iba hindi naka-label yung mga lagayan. Kaya medyo mahirap talaga pagka maraming gamit na ililipat. Gahanapan. Pero mas maganda dito kasi medyo malaki yung space namin. Ayan. Lapit na. Sukan muna natin. Mag-move outside. Huwag ka nang mag-ano dyan. So, kumpleto na yung ating egg wash. Pwede natin i-bake to. Check na natin. Uy!
Luto na. Off ko muna. Aha, luto na dadong yung ating pandikoko. Pandikoko. Ayan o. O, diba? Ganda ng kulay. Si dadong walang imi. Dali. So, ayan na o. Luto na yung ating pandikoko. Timing yung dating ni dadong. Nangangamoy bakery yung bahay. Yung iba lang, medyo manipis yung dough. Ayan o. Parang lalabas na yung palaman niya. Ganda ng pagkaluto. May pangkape na kami bukas. Majinit. Ayan o. Sarap. Medyo mainit-init pa. Uy! Naka-uniforme pa si dadong. Hindi pa nakabihis. Nagsusukat-sukat na, oh. Hindi ka pa nakabihis. Nagsusukat ka na. Tignan mo yung pinano. Ano? Kala ko piano. Pandikoko. Si Denise kasi pianuno ng pianuno. Sarap. Kain tayo. Mainit pa. Ang tagal ko yung hindi nakagawa kasi nito eh. Sarap pa. Sarap to may kape. Gutom ka. Gutom ako. Hindi na ako kumain kanin. Gutom daw ako. Kain kanin. Parang lungkot na ito. Nanto ka? Nanto ka. Pagod. Kaya pala. Hindi ka na naman nag-break, no? Nag-break. Alam ko yun na hindi nagbe-break yan kasi yung messages ko, ang tagal niya bago makita. Sarap. Sarap ba? Wala ka sabat? Okay lang. Ba okay lang? Hindi namin. Gutom kasi ma. Hindi siya galing namian. Panagpapatanong yung isang kababayan natin, sabi niya, madali lang daw ba makapag-ipon pag dito ka nagtatrabaho sa Canada? Like yung in-offer daw sa kanya ng Canadian employer, 2,500 Canadian dollars yung magiging monthly na sahod niya. Kamusta daw ba yung cost of living, ganyan. Pero hindi niya nasabi particularly kung alin probinsya siya mag-stay. Madali daw ba makapag-ipon dito? Let's say, yun nga, 2,500 yung monthly niya. Ang tanong ko naman, kasama ba ang pamilya mo? Saan ka ba titira? Ayun nga. Wala naman binanggit. Kung kasama yung yan ang tanong ko rin sa iyo. Ilan ba kayo ang pupunta dito? Saan ba kayo titira? Kasi every province is iba-iba ang cost of living. Oo. Iba-iba ang house rental. Tsaka yung Kahit yung sa mga bilihin, iba-iba yung mga presyo, no? Hindi naman maglayo, Tax. pero ang tax niya iba-iba rin. So, i-consider yung cost of living ng bawat probinsya. Tsaka yung, syempre yun nga yung tax. Kada probinsya kasi iba-iba yung tax na pinapataw nila. Kung ikaw lang mag-isa ang pupunta dito, sabihin na natin mag-rent ka ng
600 to 700 Na room. na room. Mm. Magkano na lang yung matitira sa'yo? Mm. Let's say 700, meron kang 1.8. Yung 2.5 na yan, kakaltasan pa ng tax mo. May tax pa yan. Pagkain mo, transpo mo, marami pa eh. Maraming expenses. Marami pang Food. makakaltas dyan. Papadala ka sa Pinas kung nag-iisa ka lang dito. Siguro makaipon ka rin naman. Depende din naman talaga sa sa paggastos mo, pagtitipid. Lifestyle Ganyan. mo. Lifestyle. Mo talaga. Ang pinakatanong naman lang niya yung kung madali lang daw ba makapag-ipon dito. Kasi, ang sabi niya siya, nasa Middle East siya. So, malamang doon, libre yung accommodation. Kasi ganun yung mga may kontrata doon, diba? Libre accommodation. Unlike dito po kasi, naku, bihira siguro At yung saka- may ganyan na libre yung, yung saka tirahan Hindi ko lang alam kung may tax na sila ngayon. Dati kasi wala silang tax. sa Middle East. Di ba? Wala sila. Tax-free sila. Ata. Hindi, pero dito talaga kasi, yun, una-una tax talaga. May tax yung sahod. Siyempre, pag sa una, mag-commute ka lang muna. Dahil wala ka pang service. Bandang huli, mahirapan ka na rin ng magko-commute ka. Tsaka depende kung yun nga, kung yung lugar na pupuntahan mo is like mga BC, okay lang yun, hindi ganun kalala yung winter. What if kung like dito sa amin sa Saskatchewan, tsaka sa Alberta, Manitoba, ayun, malala yung winter dyan, kaya mahirap yung wala ka ring sasakyan. Kaya isa din yan sa mga medyo malaki yung magagastos mo pag once na may sasakyan ka. At saka kailangan niya talaga. Kailangan mo talaga na na Magkaroon ng sariling sasakyan. na mapadali yung kilos mo dito kasi isipin mo araw-araw sasacrifice ka na mag-aabang ng bus, Sa sobrang lamig sa maghahabol labas. ka ng bus, kumbaga mga ganun ba? Yung time mo, kumbaga, tipid talaga pagka may sarili kang sasakyan. Tipid sa oras. Hawak mo yung oras mo. Okay. Kagaya kanina, nung nag-grocery kami, isang grocery lang, pailan-ilang peraso lang. Diyos ko, mag-ano na yun? Halos mag-100 na yun. So, kung andito kayong buong pamilya, medyo mahirap talaga mahirap talagang mag-ipon. Kaya yun yung sagot. Kung ikaw lang mag-isa, may chance na makapag-ipon ka. Saka yung related din to, Papa, sa yung nag-comment sa isang video natin. Yung sabi niya, pumunta daw dito yung asawa niya bilang estudyante. Tapos, ang tanong niya, in 3 years daw ba, makakaipon na yung asawa niya? Like, pang masahin nilang mag-ama, papunta dito. Kasi babae yung nandito eh. Tapos 3 yung anak niya. Bale, ang sabi niya, magtatrabaho yung asawa niya. Tapos, parang part ng sahod ng asawa niya is ipapadala pa dun sa kanila para siguro Sa ganong sitwasyon, napakalabo sa totoo lang. Kasi isipin mo tayo nga na hindi tayo nagbabayad hindi tayo estudyante. walang tuition na pinaglalaanan. Wala tayong tuition na pinaglalaanan. Magkano ang minimum wage? Diba? Magkano ang minimum wage dito? Let's say $13. Ilang oras ang allowed sa kanila ng gobyerno na magtrabaho. na magtrabaho. Pagkain niya, bahay niya, let's say para sa kanya na lang 600 o 500 na lang, pinakamababa 500 na. Doon na tayo. Magkano na lang ang matitira sa kanya?
Bahay pa lang yun, Tapos maglalaan pa yun ng... Pagkain niya. Let's say, budgetan niya yung family niya pag nagpadala doon sa Pinas ng 20k pesos. $500 din yun. Kaya nga. Every month. Saan niya hanapin yung pambayad niya sa school niya? Kung yun ang asahan niya. Kaya, napakalabo kung yun lang ang asahan niya talaga. Yung asawa niya. Kasi para pa lang sa kanya, mukhang Saka, mahirapan na siya. Sa totoo lang, kahit kami na matagal na dito, napakahirap mag-ipon ng 5,000 sa isang taon. Napakahirap. Unless kung double job ka. Kapag nag-double job ka, pero kagaya nga, sabi mo, estudyante siya, paano siya makapag-double job? Dahil nga may certain time lang ang kailangan allow nila, sa kanila kailangan nila itrabaho. Saka din, napaka-stressful din para sa mga estudyante dito na tatrabaho. At the same time nag-aaral. Kasi minsan yung isip nila na stressful na. Nati-distract ba? Ang dami nilang iniintindi, maraming iniisip. Ang ginagawa kasi dito, karamihan ng mga estudyante, couple talaga sila. Yung isa, open work permit. Tapos yung isa, estudyante. Tapos nagtutulungan sila. Yung may open work permit, yun yung nagpo-full time na. For example, ikaw, open work permit. Magtrabaho ka. Ikaw kaya mo mag-double job. Kasi yung focus mo, magtrabaho lang talaga. Kahit nasabihin na natin na may anak kayo, kahit papaano makakaipon kayo kung mag-double job ka. So yun, yung mga opinion namin, yung mga suggestion namin, base lang yun sa observation namin, tsaka sa mga experiences din dito ng mga na-meet namin. Yung mga estudyante na nakausap namin. Na mas okay talaga na couple nandito para makatulong ka sa paghanap buhay, para makapag-ipon para sa tuition, lalo na pag halimbawa yung binayaran mong tuition is only for 1 sem lang. So, paano yung next sem? So, dapat talaga may katulong ka. Tulad na lang sa kaibigan namin na 3 sila, yung anak niya hindi naman alagain. Kaya, yung asawa niya na lalaki, full time. Tapos, nag-aaral yung babae. Kumbaga ma-manage niya na makapagtrabaho talaga dahil yung anak niya pwede na maiwan sa bahay. Hindi na kailangan alagaan. Na magpalitan pa sila ng oras para lang bantayan. Pero kaya maraming dapat i-consider. Consider dito. Kung ano yung sitwasyon nyo bilang mag-asawa, kung marami kayong anak or kung may alagain pa or wala na, diba? Meron din naman na kakilala namin, galing din sila ng Middle East. Ang ginawa nilang choice, iniwan muna nila yung anak nila na sa Pinas kasi maliit pa. Pareho sila nagtrabaho. Yung isa open work permit. Ay, same sila work permit. Pareho sila. Pareho sila open work. Pero yung isa lang ang ano tawag nito? Closed. Isa yung closed, isa yung open. Pero pareho sila, at the same time, pareho sila nagtatrabaho ng full time. Kaya maganda din ang nila, ang ginawa nila. Kumbaga sakripisyo para sa mga anak. Di ba? Kailangan mo talaga magsakripisyo. Kasi dito ang gastos, grabe. Pag na-PR na sila, yun ang balak nila. Kukunin nila yung anak nila. At least, wala na silang kaba dahil PR na. Kasi dahil inaantok na ako,
Parang bagsak na yung ano ko, yung mata ko. Pagod na pagod ang itsura. O, parang wala masyadong energy. So, sana kahit pa paano na may nakuha kang sagot dun sa binigay namin na Pero ano pa rin? na kwento at saka mga opinion. Magtanong-tanong ka pa rin Oo, mag-research ka. Sa iba na may mga experiences na dito na katulad sa status mo. Kasi ikaw lang nakakaalam kung ano ba yung status mo, ilan ba kayo, saan ka ba titira. Kung may mga kakilala ka na doon sa pupuntahan mo, tanungin mo na rin kung magkano ang cost of living.